Paano kung sasabihin kong pwede kang magsimula ng buy and sell kahit wala kang malaking puhunan? Kahit cellphone lang, libo-libo ng Pilipino ang gumagawa nito ngayon. Marami ang gustong magnegosyo, pero ang tanong lagi, ano ang bibilhin ko? May bibili ba? Paano kung malugi? Ang totoo, hindi ka lugi kung tama ang iyong produkto, tamang presyo, at tamang diskarte. Sa video na to, ibabahagi ko ang 5 buy and sell ideas in the Philippines na pwede mong simulan. Mataas ang demand, pwede kahit part-time, at subok sa totoong buhay. At sa bawat idea, sasabihin ko kung ano ang bibilhin, kanino ibebenta, paano ka kikita, at mga common mistakes na dapat mong iwasan. Manood ka hanggang dulo dahil ang number 5 madalas hindi ginagawa ng karamihan. Pero doon talaga may pera. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Salamat. 5 buy and sell ideas in the Philippines. Idea number 1, ukay-ukay reselling. Alam mo ba na may t-shirt na nabibili sa halagang 50 pero naibenta ng 500 pesos? Ang ukay ay hindi lang pangtinda sa tiangge. Negosyo na ito online. Ano ang dapat bibilhin? Branded shirts gaya ng Nike, Adidas at Uniqlo. Pwede din ang pants or jackets at vintage or oversized pieces. Maaari kang bumili sa local ukay, ukay bales, at clearance sales. Pwedeng ibenta sa Facebook Marketplace, Facebook groups, at TikTok Shop na live selling. Piliin ang uso ngayon, hindi lang mura. Ayusin ang ilaw at angle ng picture at lagyan ng honest description, gaya ng size or issue kung meron man. Ang common mistake dito, binibili kahit hindi lahat bebenta. At walang theme or halo-halo ang style. Kaya ang gawin mo bago bumili, una, isearch mo muna sa Facebook Marketplace. Pangalawa, tingnan kung ilan ang nagbebenta. At pangatlo, tingnan kung may sold listing. Kapag may maraming sold, ibig sabihin may demand. At isipin mo na ang ukay-ukay ay parang treasure hunt. Maraming pumapasok sa ukayan, pero iilan lang ang may mapa. Kaya, spot the difference. Idea number 2, food buy and sell, reseller type. Kapag araw-araw kumakain ang Pilipino, ibig sabihin may customer. Hindi mo kailangan maging chef para kumita sa pagkain. Ano ang pwede mong ibenta? Frozen foods gaya ng siomai, nuggets at longganisa. Pwede din ang homemade snacks gaya ng banana chips at brownies. At ang isa pa, mga trending foods gaya ng Korean garlic bread at samgyup packs. Para kumita, bumili ka wholesale. Lagyan ng maliit na tubo, bintahan ang kapitbahay, office mates, or online. Mahalaga ang consistency kaysa sa dami. I-post araw-araw kahit konti ang stocks. Dahil ang common mistakes dito, walang costing at walang expiration tracking. Ang dahilan kung bakit hindi namamatay ang food business, kahit wala kang brand, kahit wala kang store, at kahit simpleng reseller ka lang, kumakain pa rin ang mga tao araw-araw. Isipin mo na ang food buy and sell na parang tubig. Hindi man ito palaging pinapansin, pero kung wala, ramdam agad. Ngayon, kung ang pagkain ay kumikita dahil sa paulit-ulit na pangangailangan, ang susunod na idea ay kumikita dahil hindi nabubuhay ang tao kung wala ito araw-araw. Ang cellphone. Kaya ang idea number 3, phone accessories buy and sell. Isa ito sa pinakamabilis na umikot na produkto, gaya ng phone cases, screen protectors, charging cables, at phone stands. Saan ka makakabili?
Shopee Wholesale, Divisoria at direct suppliers. Piliin mo ang fast-moving, hindi lang maganda. Ipakita ang video kung paano ginagamit. Isipin mo na ang phone accessories ay parang gasolinahan. Hindi man araw-araw bumibili ng bagong sasakyan ang tao, pero regular silang bumibili ng gasolina. Ganon din ang cellphone. Kapag nasira ang charger, hindi sasabihin ng tao na next month na lang. Bibili sila ngayon din. At dito pumapasok ang pinakamalaking advantage mo bilang seller, yung may urgency. Hindi ka nagbebenta ng gusto lang, kundi nagbebenta ka ng kailangan ngayon. Ang pagkakamali ng beginners dito, gusto nilang kumpleto agad. Gusto lahat ng model o kulay at walang video demo. At proceed na tayo sa idea number 4 na buy and sell. Beauty and personal care products. Alam mo ba kahit resesyon ay bumibili pa rin ng tao ng pampaganda? Ang beauty products ay emotional purchase. Kapag gusto, bibili ka agad. Mga pwede mong ibenta ay skincare sets, soap at hair products. Kapag may krisis, tuloy pa rin ang benta ng beauty products. Hindi ka lang nagbebenta ng sabon, hindi ka lang nagbebenta ng lotion, nagbebenta ka din ng pakiramdam. Pakiramdam na mas confident, mas presentable, at mas alaga ang sarili. At kapag emotional ang decision ng buyer, mas mabilis ang yes. Ihahalin tulad natin ito na parang gym membership. Hindi ka bumibili ng gym para lang pumasok. Bumibili ka sa pangakong pagbabago. Ganon din ang beauty. Hindi lang cream ang binibili, hindi lang sabon, kundi pangakong mas maganda ang pakiramdam mo sa sarili mo. Kaya kahit maraming magkaparehong produkto, yung may tiwala ang panalo. Hindi yung laging pinakamura, hindi laging pinakakilala, kundi yung pinaniniwalaan. Dahil kapag nakuha mo ang tiwala, hindi ka na maghahanap ng bagong buyer, sila na mismo ang babalik. At ang common mistake na dapat iwasan, overpromise na resulta, copy-paste claims, at walang permit or legitimacy. Ngayon, kung ang beauty products ay kumikita dahil sa emosyon at tiwala, ang huling idea naman ay kikita kahit walang stock. At ang panghuling idea ay pre-order, buy and sell. Ito ang sekreto kung paano kakikita na halos walang puhunan. Ito ang pinaka-underrated pero pinaka-safe. Paano gumana? Mag-post ng produkto, mag-collect ng orders, humingi ng down payment, at saka ka bumili sa supplier. Mga pwedeng ibenta ay customized items, imported goods, at seasonal products. Dapat malinaw ang delivery timeline at transparent ka sa updates. Dahil sa pre-order buy and sell, hindi pera ang unang gumagalaw, order ang nauuna. Hindi ka bumili dahil baka may bumili, bumili ka dahil may bibili na. Isipin mo na ang pre-order buy and sell na parang jeepney driver. Hindi lang basta umaandar ang jeep dahil may driver, nag-aantay muna ng pasahero, at kapag may sumakay na, may pamasahe, may direksyon at may kasiguraduhan. Ganyan din ang pre-order. Kaya bago natin tapusin ang video na to, pili ka ng isang idea lang. Simulan mo ngayong linggo at balikan mo ang video na to kung nag-work sa'yo. Dahil tandaan, hindi lahat kumikita ay magaling, kundi magaling ang may tamang diskarte. Kung nakatulong ang video na to, i-like, i-share, and i-subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.